Maraming po salamat Ama sa umagang ito. Isa yung pagtitubuli ang buhay ng mga anak mo, Lord God, sa lugar na ito. Na kung saan, Lord God, na i-encounter namin, Lord God, ang presensya mo. Panginoon, at kapatuloy, Lord God, into your mighty hand we commit everything, Lord God. Hallelujah. You are the all-knowing, the omnipotent, and the omniscient God, Lord God. Panginoon, salamat po maging sa buhay ng mga anak mo na narito na inyong aming kaharian at aming katwiran. Father God, na kayo po magpapala na higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat po at patuloy, O Diyos, sa oras na ito. Ano man yung nakikita mo pang mga karumihan sa aming mga puso, sa aming buong pagkatao, O Lord God, na isip, na salita man ito, Panginoon. Father, we ask for forgiveness. Hallelujah. Alam po namin, O Lord God, hindi kami karapat-dapat, O Lord. Thank you. Father God, dahil ko, Diyos, na puno-puno ng pag-ibig at pagmamahal, you are full of mercy and grace, Lord God. Thank you for the forgiveness that you have given to each and every one of us, Lord God. At hindi po, Panginoon, nagpapatawad kami sa lahat ng mga nagkasala sa amin. Hindi po madali, Lord God, na magpatawad. But Father, thank you dahil na ito yung utos mo sa amin. Salamat dahil ito yung una nagmahal na itinuro mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you, Father God, at we also release the forgiveness and we also release the blessing upon them in the name of Jesus. Thank you, Father God, mag-isa po yung anak mo, nagagamitin mo sa oras na ito, na mag-ahit ng banal at makapangyarihan salita. Father God, ang patuloy na pagkilos sa banal sa Santong Espiritu sa kanyang buhay. Lord, huwag ang kanyang kahinaan, bagkus, Lord God, ang kaninginan mo lang ang makita sa kanyang buhay, Lord God. Bless your word, bless your servant, Lord God, and bless your people, Panginoon. Sa araw na ito, Ama, patuloy, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, we commit everything, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, at minsan pa. Father God, to you, all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay ang ating pong verse ngayon na binigay ng Lord ay sa Romans 8:26. Sabi po doon, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Amen po. Tayo po manalangin ng isang maikling panalangin. Lord God, salamat po sa araw na ito. Patuloy po, Lord God, na kayo aming pinagpupurihan, sinasabat dinadakila ang iyong pangalan. Kayo po ang Diyos na mabuti tapat sa aming mga buhay, Father God. Salamat po sa araw po ito, Lord God, na ang iyong balingkod, Lord God. Ang hinihiling ko po yung habag at awan mo, Lord God, sa aking buhay. Na inaamin ko po na hindi ko po kayang ihayag ang inyong salita kung hindi ako sasamahan ng inyong banal na Santong Espiritu, Lord God. Ano man po yung nakikita yung bahid dumis ng kasalanan sa akin upang hindi kayo makakilos sa aking buhay, Lord God. I ask the forgiveness, Lord God. Salamat po sa kapatawaran ng Father God in heaven. At Lord, ang aking pong buhay, o Lord God, kayo na nga pong mamuna. Salamat po sa kapatawaran. At Lord, sa oras po ito na ang dalangin ko po sa buhay ng aking mga kapatid, o Lord God, at sa inyong balingkod, na ang inyong mga salitang ito na maunawaan namin, o Lord God, at ito'y maipamuhay namin sa aming buhay, o Lord God, na inaamin namin, Lord God, na kung kayo malayo sa amin, wala po kami magagawa. Salamat po, Lord. At ang aking pong panalangin, o Lord God, ito'y selyado ng inyong banal na dugo. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. We give you all the glory, praises, thanksgiving, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Alam niyo po ba kanina madaling araw? Ako po ay inagising. Sabi ko kay Pastor, nakaharap po sa tao, nakaharap po ako ito. Sabi, Star, ikaw na mag-exhort. Sabi niya po sa akin, hindi. Hindi na ako, kamalikod na huli ako sa kanya. Siguro
manalangin ka. By the way, ito po yung ating text na sabi nga po doon na gayon naman at tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Di po ba? Ang title ko po, Holy Spirit Help Us. Amen. Ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin sa oras na tayo ay nanghihina. Ang gusto kong iparating dito sa scripture na ito, na we should pray na kasama natin ang banal na Santong Espiritu. Mahirap po kasi manalangin na sa sarili natin. Dakordo po ba kayo? Dahil ako ho, talagang minsan pag ako'y napapa-schedule dito at hindi ko hinihingi yung pagsama ng banal na Santong Espiritu, ramdam ko po sa sarili ko na may prayer is nothing. Hindi ganun ka-powerful ang prayer natin pagka hindi tayo humihingi ng habag at awa sa Holy Spirit. Kaya po, every time na tayo ay mananalangin, lagi natin isipin na ang banal na Santong Espiritu, samahan niyo po ako dahil hindi ko po, inaamin ko po sa aking sarili na hindi ko po kayang manalangin. We not ought to pray, but through the Holy Spirit, nagagawa natin ang manalangin. At ang Holy Spirit ang nakakaalam ng heart ng bawat isa sa atin. Kaya siya yung mag-guide sa atin sa ating panalangin. Sa ating buhay, kapag tayo ay nananalangin, doon natin nararanasan yung, alam niyo yun, yung ang Holy Spirit ay talagang iginagay ka na ito yung panalangin mo. Kasi minsan meron tayong mga panalangin na hindi natin naaalala. Siya yung nagpapaalala sa atin na sasabihin, sa iuudyok sa isipan natin, ito yung ipanalangin mo, kailangan ng kapatid mo ng panalangin na ito. Ewan ko kung nararanasan mo yung gano'n na pag nananalangin tayo, bigla na lang papasok sa isip natin na ipanalangin mo si ganito. Kasi minsan, nangyayari din mo sa akin yun na kahit inilalagay sa isipan ko na ipag-pray mo yun, hindi ko na ipapanalangin kasi minsan parang ang matapos mo na lang yung panalangin na ginagawa ko, pero mali po pala yun. Ang sabi nga sa akin ni Pastor Alvin, pag inire-remind sa iyo ang Lord na ikaw ay manalangin ng ganito, ipanalangin mo si ganito, ipanalangin mo siya, kasi kaya inilalagay sa iyo yun, dahil kailangan ng panalangin ng tao na yun. Sabihin na natin yung mga panalangin natin ay sa atin, sasabihin natin, baka hindi naman yung prayer natin sa Kanya. Pero, sa panalangin natin na yun, hindi natin alam kung kikilos ang Lord sa buhay ng tao na yun. Kung halimbawa yung may mga sakit karamdaman, o may pinagdadaanan, through our prayers, napaglalampasan niya yun dahil idinulog natin sa Kanya yung panalangin natin na yun. At saka, napakahirap po na tayo ay mananalangin na, alam niyo, walang pagkilos ng presence ng Holy Spirit. Walang pagsama ng banal na Santong Espiritu. Parang nanalangin ka lang dahil nang ikaw ay nai-assign. Ikaw ay basta. Wala. Ganun lang. Kasi nga yung, kumbaga, sa sarili mo na lang, kaya ka tumayo. Hindi ka tumayo dahil hiningi mo yung pagsama ng banal na Santong Espiritu sa iyo. Na ang prayer mo walang power. Sa madaling salita, yung Holy Spirit dapat ang nasa sa atin every time na tayo ay mananalangin. Dahil siya yung nagsisilbing para sa ating ipapanalangin. To communicate God dun sa mga dapat nating ipanalangin. Tsaka, huwag tayong, sabi nga ni Rev Jerry, na lagi tayong maging handa sa ating buhay dahil hindi natin alam. Minsan, basta na lang, katulad yan, basta na lang nangangalabit. Sabi, mag-opening prayer ka. Si Rev Jano, ganun din. Minsan, dadaisang ka na. Wala yung ikaw na close. Absent kasi.
O kaya nga ho, dapat maging ready tayo doon. Alam niyo, pag ako'y nadadaisa ng gano'n, ako hindi namamakali sa akin nga. Pinagkakatayon, ako'y nananalangin na, Lord, ako'y samahan niyo po sa aking panalangin dahil hindi ko po kaya gawin ito kung wala kayo ang banal na Santong Espiritu sa akin. Kaya dapat talaga, sabi nga, tayo maging ready lagi. Sometimes hindi natin nararamdaman ang kahalaga ng true prayers kasi nga, kumbaga, sa sarili lang natin eh. Kaya dapat tayo, pag tayo mananalangin, yung pakikipag-usap natin sa Lord, na imagine natin na siya'y nasa harapan natin, na tayo nananalangin sa Kanya. Sometimes kasi parang pag nag-pray, wala lang, kumbaga yun nga nasabi ko kanina, wala lang, na-close mo na yung prayer na ganun-ganun lang dahil hindi ka naman na umano sa Kanya, hindi ka na naman nanalangin sa Kanya na samahan niyo ako at ako hindi ko kayang tumayo dito. Tsaka nakakalimutan na natin yung pag tayo nananalangin, yung joy natin, yung humility, yung filled honor na kasi si Lord ang kausap natin. Kumbaga, hindi na natin na inaano na ang aking palang ginagawang panalangin, yung pala yung aking communication sa Lord. Para ako'y maipanalangin ko yung kung ano yung kailangan na dapat namin idulog sa Lord. Kasi nga minsan wala na yung joy natin, yung ating ano nga bang term na maganda doon, yung excitement natin na tayo makipagnaig sa Lord, makipagnaig. Kaya dapat lagi tayong hihingin natin yung presence ng Holy Spirit to guide us sa ating mga panalangin. Dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kaalaman sa atin kung paano tayo mananalangin na may power. Dahil kung wala ang Holy Spirit, sino ang magagay sa atin? Sino magbibigay ng kaalaman sa atin sa ating panalangin? Yung kung sa sarili lang natin, hindi nga powerful ang prayer. Meron po ako nabasang isang quote, sabi doon, through our faith, the Holy Spirit works to keep us connected to in a relationship with Christ. Ayun pala yun, yung ating pananalangin, yung pala yung pananampalataya natin, yung pala yung nagiging connection natin para sa ating relationship sa Lord. Kaya dapat lagi po tayong connected para ma-maintain yung ating connection sa Lord. Amen po. Amen. Isipin po natin na basta andyan ang Holy Spirit, hindi mawawala ang connection or interaction natin with the Lord Jesus Christ. At saka sabi po dun sa 1 Thessalonica 5:17, yung pray continually, di ba lagi naman po natin naririnig. Tuloy-tuloy lang na tayo'y manalangin sa ating mga obstacle na mangyari man sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Lord. Sabi sa Romans 12:12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Yun yung dati pinag-aralan na din natin yun, yung ating maging ano tayo sa pananalangin, maging yung patience natin sa ating pananalangin. Sabi dito sa isang quote ni Oswald Chambers, prayer is not an exercise, it is a life. Ang prayer, wag natin gawing exercise, i-practice natin ito. Dapat isa puso natin ang ating panalangin at maging yung panalangin ay maging buhay na natin. Kasi ako ito lately talaga siguro kaya ako ay kinakabahan kanina tumayo dito. Kasi mga lately nga talaga ako ay hindi nakakapanalangin ng umaga. Kasi ako talaga pag umaga pa lang, pagkagising ko pa lang, nagpapasalamat na ako sa Lord, nananalangin ako. Hindi naman sa sinasabi kong ako ay prayerful. Naging ano ko na sa buhay ko yun, na manalangin ako. Parang hindi ako kumpleto kapag wala akong panalangin. Kasi si Pastor at saka si Ray po, maaga din umaalis, 5:30 lumalabas sila. Bago mag 5:30 lumalabas sila ng bahay. Dati, pag lumalabas si Pastor ng 5 o'clock, tatayo na ako noon, nagbe-breakfast na ako. Tapos pagkatapos ko, pupunta na ako ng banyo, doon na ako nananalangin. Kaya nitong mga lately, hindi
hindi ako nakakapanalangin dahil nga dun sa nalilate ako ng tayo ay maaga akong pasok. Kumbaga, pagkatapos ko ng banyo, sa kwarto, doon na lang po ako nakakapanalangin. Pero hindi na yung talagang panalangin ko na ginagawa ko noong mga nakakaraan. Kasi parang, alam niyo na mga madali na yung prayer ko dahil nalilito ako, dami kong aayusin paglabas ko. Kasi 6:40 lumalabas na ako sa bahay. Dahil kung kayo po ay nagbibiyahe, napakahirap po ng biyahe ngayon dahil ang daming ginagawa kalsada. Ako'y bababa ng 6:40, maghintay pa ako ng 20 minutes para makasakay ako dun sa bus. Kaya sabi ko nga ay dapat pumilos ng maaga. Anyway, yun yung ng kaaway sa atin. Kaya sabi ko, ang kaaway tayo ng wala kang karapatan sa buhay ko. Ako naman ay pag nasa bus, sabi nga kahit nasaan man daw tayo mananala, pwede tayo manalangin. Kaya lang hindi tayo ganun nakakonsentrate na pag tayo lang at saka yung Lord ang kausap natin. Talagang ang panalangin natin ay dibdiban. Hindi katulad na syempre nagsisiksikan sa bus, makaka-distract yung mo. Pero nandun pa din yung hinihingi ko yung protection ng Lord para sa atin, sa buhay natin lahat na syempre yun yung kinaanuhan natin na lagi natin ipanalangin yung araw na yun na tayo yung proteksyonan ng Lord from head to foot. Kasi hindi natin masasabi ang buhay. Kaya ako nga merong naikwento sa aking mga kapatid kagabi na sabi ko ay meron akong pinsan na 48 years old. Bata pa po siya. Pero kung titignan niyo siya, hindi siya 48 ang itsura ng mukha. Tumawag po sa akin yung kapatid ko kahapon. Sabi niya, kahapon ba? Isang araw. Isang araw. Sabi, ate, patay na si Kuya Api. Sabi ko, bakit? Bata pa ni Api. Sabi niya, hindi ko din alam. Nag-text lang sa akin si, ganun. Sabi niya, patay na. Kinonfirm nung kapatid ko nasa Australia. Sabi sa akin, oo nga, patay na, heart attack daw. Sabi ko, ang bata pa, 48. Tapos, yung kanilang papers sa pagpunta nila sa Amerika in processing dahil ng petition. Ngayon, pinipetisyon yung namatay. Paano yung mga anak nila? Mga dalagitan na mo yung mga anak. Kaya nga sabi ko, talagang ang buhay natin, hindi natin nasisigurado. Kaya ako talagang sa umaga pa lang mo ay pinapanalangin ko lahat ng aking pamilya sa Pilipinas dito na hindi natin alam ang nangyayari sa buhay natin. Walang nakakasigurado. Kaya ang prayer ay napaka-importante. Sabi nga po dito na ang prayer ay gawin natin buhay natin. Dahil doon natin mararanasan talaga yung pagkilos ng Lord sa buhay natin. At saka ang prayer, isa sa pinaka-importante na ginagawa natin dahil doon tayo nakikipag-communicate sa Lord. Sa Kanya natin binibigay lahat ng mga, yung mga pinagdadaanan natin. Kasi napaka-importante po na ang panalangin natin ay talagang nandun yung subsuban tayo dumudulog sa Kanya na man struggle natin sa buhay, nandun yung pagkilos niya sa buhay natin dahil through our prayers. Ang sabi nga ang Lord ay hindi naman siya maramot kung ang panalangin ay pinagpe-pray natin ay adato para sa atin. Hindi siya mahirap hilingan ng mga panalangin natin kung talagang para sa atin. Mahirap kasi nananalangin tayo na ang panalangin natin ay Lord, ako'y gawin mong milyonarya. Then pag naging milyonarya ka na, wala, nakakalimutan mo na ang Diyos. Pero ang mga hiling natin ay yung talagang para sa ating pang-araw-araw na buhay, na siya yung maggagabay at susuporta kung ano man yung mga pangangailangan natin. Hindi siya mahirap hilingan. Kaya ang prayer, ang sabi nga po dito, ang prayer ay patuloy tayong manalangin dahil ang banal na Santong Espiritu ang patuloy na mag-guide sa atin. Lagi natin, huwag natin kakalimutan, every time na tayo
lagi nating lapitan muna na tayo i-guide niya sa ating mga panalangin. Yun lang po. Praise the Lord. Total kayo naman po ang prayer leader, kaya 2 minutes lang po. Ako po 2 minutes, kayo mamaya magdagdag kayo. Okay. Kapag po tayo na, kumbaga, inanula sa akin ng Lord kanina, no? Pagka po kayo nakakalapit ng pastor, ni reverend, no? Or natoka tayo sa prayer meeting na kayo po ang mag-lead ng prayer. Ano? Sinasabi ko baka nang may nanonood. Huwag kayong tatanggi. Huwag kayong tatanggi. Dahil sa totoo lang, tayo, we are not told to pray. Hindi tayo marunong manalangin. Pero, kapag kayo natoka, no? Bawa natabihan kayo dito direct, no? Kayo po may prayer. Lalo na yung mga pinapractice ni Reb, ni Reb Jano. Ang unang-unang nyo sasabihin, thank you, Lord. Kasi ang isang pagtayo at pagsunod sa harap ng Diyos, blessing yan. That is a blessing. Huwag mo nung iisipin yung takot mo, maraming tao, may. Kasi ang Lord, kapag ikaw ay may nagputo sa iyo na manalangin ka, ang Lord is very attentive sa atin. Kasi alam ng Diyos na ikaw ay lalapit sa Kanya, magpapadalay ng mga anghel. Sasabihin niya kay Michael, kay Gabriel, bumaba kayo at igay ninyo ang anak ko. Dahil kakausapin niya ako sa oras na ito. Ganon dapat ang maging mindset natin. Hindi yung, ayoko po, nahihiya po ako, hindi ako marunong manalangin. No. Ang sasabihin mo lagi, Lord, thank you. Isang pribilegyo ito na tayo magkausap. At doon yung mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi siya mismo, ang Holy Spirit mismo, ang siyang maggagay sa atin. Amen? So, pag sinabing next time, sino mag-exhort? Atras kayo? No. Okay nga, atras. Go. Hindi man tayo nagpapagaling ng dito sa church. Ang importante dito ay mahayag ang kanyang salita. Amen? Hindi natin kailangan ng malalalim. Yung very simple lamang. Na kung 5 minutes, it's okay. Dadagdagan ni Regjano kung sinong taas ang kamay sa atin dito. Taas ang kamay ninyo. May dadagdag po ako. Kasi may revelation din po sa akin. Wow, eto yung tinatawag nating prayer meeting. Amen? Na ang bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng yung talagang godly knowledge and godly wisdom na ito ang Lord, ang Holy Spirit na nagbigay sa atin. Amen po ba? Amen. Tanong ulit. Atras po tayo o abanti? Abante. Lord, tugan po sa buhay ninyo. Amen. Palakpak po natin na Lord at iligay po itayo na. Sabi nga ni Lord Jerry, di mo ba? Ano sabi ng tatlo Lord Jerry? Forward, backward, or stay sa gitna. Pinakamaganda po yun. At saka hindi naman po pagka kayo man-assign kayo sa exhortation. Kahit basahin nyo lang, basahin po ano yung sulat nyo. Kasi galing sa inyo yun. Amen po. Alam niyo po, sabi nga si Sister Loli kanina, dangerous part ng praying or pananalangin natin sa Diyos ay yung connection. Kasi pagka hindi tayo connected sa God, hindi makaka-move yung Holy Spirit for us to pray. Yun po yung pinaka-problema. Kailangan muna, pag tayo nag-worship or lumalapit sa Panginoon, kailangan nandun pa lang, i-connect na natin yung sarili natin to God. And doon pa lang natin malalaman, nag-move na yung Holy Spirit, hindi ko na alam kung sino yung papanalangin ko. Kasi pag nag-move ang Holy Spirit, non-stop ang praying. Hindi nyo talaga po pwede sabihin, ano pa nga ba yung sasabihin ko, ano pa nga dapat kong sabihin, because ang Holy Spirit will lead us in prayer. One of the dangerous part in praying is connection. The second one, na ating dangerous sa ating praying, yung tinatawag nating watcher or listener ka lang sa mga nagpe-pray.
Katulad natin group tayo ngayon po. Marami nagpa-pray na nakikinig lang sa prayer leader. Tama po yun. Kailangan. Pero nagre-response kailangan kayo. Kailangan po ano yung sinabi ng prayer leader, pag-pray natin, susundan nyo kagad yun. I-agree nyo or kung ano yung pinapray. Or even, may connection kayong sarili nyo about doon sa pag-pray natin sa araw nito. Kasi pag hindi tayo nagsama-sama at nagkaisa, pati ang Diyos malilito. Hindi niya alam kung ano yung titingnan niya, kung ano pakikinggan niya. Kasi meron nagpe-pray na puro sa sarili. Alam niyo po yun? Pamilya ko, ganyan. Sinabi ni Pastor, ipag-pray ang congregation. Tandaan niyo, pag nasa temple tayo ni God, mostly dapat natin ipag-pray is the temple of God. Kapatiran, nangangailangan. Ang prayer para sa pamilya natin o sarili natin, alam ng Lord. Amen po. The third dangerous part in prayer is pain. When God allows us to be tested by the enemy through pain. Pain in all aspects. Physical, spiritual, heartbroken. Parang nawawala yung concentration through prayer. Yung po yung pinaka-dangerous part na tatlo. Maraming dangerous part in prayer. Kaya lang ito yung tatlo na very common sa atin as a Christian. Yung connection natin kay God pag nagpe-pray ka, napakahirap pag nag-iisa kayo nagpe-pray, di ba? How do we connect ourselves to God alone? Kasi minsan napakasarap mag-pray pagka marami. Kasi parang mas nai-encourage ka mag-pray pag may music. Pero pag nag-iisa ka, hindi mo alam kung anong sisimulan mo, paano ka makakaabante. Kasi yung pinakamahirap na part dito, how to connect to God. Yung connection kagad, kasi pagka kinonect ka na, nandun na yung volume mo talaga, pray, pero yung hindi mo alam. Kanina umaga, alas 3, ano sinabi siya? Ako alas 3, may tumawag sa amin, yung pala, yung lahat ng barkada ko nasa Canada, nasa Amerika, nasa Abu Dhabi, Pilipinas. Nagkausap-usap sila kasi may birthday na isa sa amin doon. Nakita ko yung call alas 3, tapos sabi niya, Pastor, nasaan ka? Ba't di ka nag-ano? Hindi nila alam alas 3 sa madaling araw. Hindi ako nag-connect kasi hirap pa rin ako matulog. Ang ginawa ko, dalawang pong Ababilo Maria ako. Hindi po. Wala akong ginawa kundi mag-pray. Ama namin na prayer yun usually, kinatutulugan ko para lang nakatulog ako. Kaya lang, nakatulog ako ng konti, magigising na ako. Ulitin ko na naman yung ama namin. Lagi ako nag-e-endo sa bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya siguro lagi parang yung bibigay sa akin God. Hindi na lang lagi naiisip ko. Kasi naging hobby ko siya pagka hindi ako makatulog. Ulit-ulitin ko yun. Ama namin, which is written in Matthew. Nakasulat na yung talagang tama pananalangin. Kasi hindi ko na kaya mag-isip pa kasi hindi ako makakatulog. Ginagawa ko siya para makatulog ako. Kaninang madaling araw. Kaya 7 o'clock, siguro 6:30 yung alarm po talaga. Si Kuya Paul naman tumawag sa akin is around 7:30, Kuya Paul. Ay, ang matanda ay parang nagbabalikos na rin yung pagka nakita ko may ilaw ng matanda, kailangan alis doon din ako kasi baka nagpopulansyon nila. Ang gusto kasi niya pag-alis ako maghapon, nagising talaga siya ng maaga. Pag-gising niya ng maaga, alam niyo na udan? Parang hindi ako makaganda. Sabi niya, ganyan pa siya papunta sa banyo, hindi akakayo ko, siyempre. Tapos udang ako. Iba yung arte, yung udang, kung baga parang nalambing. Ayun, alam mo pa, bebe. Pero pagka nakatapos na siya, uupo siya kaya, kukwentuhan ko na. Habang kinukwentuhan ko, nagkukwento na rin, sumisigla na. Saan kami nakakabalik sa pakiramdam niya ng okay. Sabi ko sa inyo, pa, bebe, itong mga ko. Pero anyway, 99 and 7 months ang amo ko. Para siyang isang bata na 3 taon na iiwan mo. Alam niyo po yun. Tama pala yung oblivioncy. Yung oblivioncy po, meaning pagbalik natin sa kabataan. Pag tumatanda pala tayo, o mga senior yan, hinahanap natin yung ibibigay sa atin ng mga kasiyahan. Ano mo yun? Yung parang mapaghanap na. Katulad ng nagawa, yung mga anak niya, pag lalaki yan, iiwanan kayo, iiwanan tayo. Parang hinahanap nyo laging nasa na yung dalawang anak ko? Nasa ano kaya yung mga anak ko? Kasi usually minsan, di ba, pagkasalo-salo tayo ng pagkain, darating yung oras, wala na kayong kasalo sa pagkain. Kaya yung pinakamahirap na hahanapin yung mga pati nyo. Isa yun sa commercial na dyan, nakita ko.
Nakita nyo kayo sa YouTube yung Jollibee, yung mga anak niya, tuwing katap. Sila Kasi, dress up. oo, hindi siya yun. Kasi nawala na sa isip yung matanda. Kunyari na nakita niya, bumalik lang yung pang-isip niya, sabi niya, it's Sunday today. Sabi niya ganyan. Kasi nandun yung dalawang anak niya eh. Kasi every time na nasanay siya na pinalalaki niya, every Sunday, church day, and then punta sila ng Jollibee. After ng Jollibee, lumaki na yung mga bata, may kanya ng trabaho. Every Sunday, na mag-church yung mag-asawa, sabi niya, asa na kayo? Busy, may trabaho. Nawala na yung ganung gatherings. Minsan isang araw, Sabado to, lagi tayo nagkikita-kita dito. Mamimiss din natin yung ating isa't isa kapag na busy na tayo sa ibang bagay. Kaya pagka kayo ay nawala na sa tabi dito, ibig sabihin, nabago na yung pareho ninyo. Hindi na kayo ka. Pero kapag halos hinahanap itong Sabado ito, na pagdating nyo dyan, luto na because parang pakanyang buhay yung brother at saka salamat sa Diyos. Yung parang hindi mo na kailangan pakisipin kung niluluto mo kasi kumudyat ka na lang, mag-isa ng ganito, mag-ganyan ng ganito. Masarap pala talaga ng pagkagalunin mo ba? Parang kampante ka ng pagdating ng luto na tapos ngayong araw na to, bakit naman sigla-sigla mga magdadadala? Ang dami naman pinaluto, ang dami pang dinala. Ngayon, magpe-pray po tayo. Pwede pa ako mag-test. Ay, hindi. Bakit? Testify, bimento to. 99 and 9. Ano ba? January po eh. Tungkol nga po dun sa... November, December. Sabi lang ko siya. Tungkol nga po dun sa prayer. So, napaka-bisa po talaga ng prayer. Sabi nga po sa James 5:16 na prayer of the righteous is effective. Praise God. So, pag po ako ay may maraming problema, naghahanap talaga ako na magpe-pray para sa akin. Kasi sabi nga po, mas effective ang prayer pag hihingin mo sa iba. Pag-pray ka ng ibang tao. So, una ko po, nung nagkikritika yung ano ko kay Rev. Tapos nung nandito po si Rev Jerry, sabi ko po, Rev, nung nasa harap, pag-pray po niyo yung anak ko kasi ayaw ko po talaga siya i-opera. Kasi pag po siya na-opera, hindi na po siya bibigyan ng pinto. So, habang buhay na po siya, hindi makakatrabaho. So, nung Sunday po yun nangyari kasi. Nung Monday, sabi po nung anak ko, sabi ni Doc, kung gusto daw yung mabas. Kasi nga, nag-aka-anxiety siya sa loob kasi yung mga nasa isolation po siya, kasama niya yung mga TB, yung mga cancer. So, pag may nagiging pakiramdam daw po niya, mamamatay din siya. So, pag po may pinapump na mga so, sabi nung doktor na alisin yung dextrose niya, kung pwede mo may basta may equipment sa bahay, bilhin mo lahat ng ano. So, siyempre po tayong nanay, o-provide po natin para maialis po natin sa depression yung mga anak natin kasi may sakit na siya. So, dagdag pa yung depression. So, napakalaking tulong po na nasa bahay siya na effective po talaga yung prayer na matuwid na tao. Kaya po kung tayo may pinagdadaanan, huwag po natin kayanin mag-isa. Bawal natin po tayo para mag-pray. Pero humanap po tayo ng alam natin na pwede tayo mag-pray kasi po talaga po sa totoo yung sabi ng Bible. At ang Bible po ay ito po yung ating compass na nagtuturo at nagbibigay sa ating instruction na ating dapat gawin sa araw-araw. Simple man ang mabilang na bagay. Na nakasulat po yun sa James 5:16. Siyempre yung the righteous is effective and powerful. So, pinanghawakan po yung verse na yun at nung nalaman ko na si Rev Jerry na po pinanghawakan ko talaga na ipag-pray na ni Rev John, ni Rev Jerry, ni Pastor Adrian, yung anak ko. At talaga pong effective kasi nasa bahay po siya, mahaba man po yung gamitan 6 to 1 year, 6 months to 1 year na pwede pong magbalikan. Critical, napaka-sensitive po, pero pinanghahawakan po. Darating yung araw eh, mag-restore yung lungs ng anak ko. Kasi ngayon pa lang po nakikita ko Bilang kapamilya mo sa sarili, bilang ang Diyos ay kumikilos. At saka alam natin na hindi mo susuluhin ang lahat ng ito, nandiyan ang Diyos. Lahat ng mga kapatiran natin na tinatouch yung heart,
So, bilang tatay ko ay open sa inyo na kahit mga leaders, siguro yung tayo ay 27 leaders no po. Gano'n pa sa ating tag sa 10? 270, napakalaking bagay para sa akin. Siguro sa next Sunday, ibababa ko to sa leaders lang. Hindi sa buong kongregasyon. Kung okay lang po sa inyo bilang tatay. Kasi hindi ganun kadali yung kanilang pinagdadaanan. Katulad ni Sister April, ako'y naluluha every time na nagkukwento niya yung kanyang anak. Dalawa po yun nasa Pilipinas, tapos hindi na makatrabaho na yung kanyang anak na ito. Siya po isang guro at pinabakasyon na siya gawa ng kanyang sitwasyon. So hindi ganun kalaki ang span ng insurance or manatiyan ang sinasabi natin. Pagka nag-stop na abot na niya, na-reach na niya yun, stop na rin yun. So sino mag-provide yun? Yung mama niya. Yung kanyang, anong tawag sa iyo? Ate, kuya? Para kasi kayo kayo magkapatid eh. Kaya tayo siguro bilang leader, gano'n na yung para ka lang bumili ng para kang bumili lamang ng 2 beses na umaga na lumabas ka sa bahay. Skip muna natin yan. So bilang leader sa next week, tagtatan tayo kung okay lang sa inyo, kung bago ko ibaba. Kasi mahirap po yun eh, kumbaga sa kanya, nag-iisa siya ng tatrabaho. At gawin natin to every time na mayroon tayong mga kapatiran dito. Alam nyo, nung tayo nakapandemic, halos buong-buong papunta tayo sa mga churches ng mga tulong. Kung naaalala ko yun, ito pa na sa loob ng church natin, hindi natin maramdaman, hindi natin makita yung nangyayari sa kanya. Siguro ako po yung nagulang din doon, kasi hindi ko kagad nasabi, hindi ko kagad na ganito at sorry sa pagkukulang ko. Maraming salamat po. Kung ano lang yung magagawa namin bilang mga kapatid mo dito, gagawin namin yung para sa iyo. At yun din tayo sa mga kapatiran natin na kailangan dito. Kasi how much more pa na tinawag tayong pamilya, nasa loob dito parang hindi natin maramdaman yung pinagdadaanan ng bawat isa, di ba? Yun yung pinakamahirap eh. Kasi yung church natin is blessed. Masasabi ko, our church is blessed. At napakaraming pera ng church natin. Kasi nakagad yun. Ibubuhos lang sa atin dito. Kasi itong church na ito ay daluyan ng pagpapala, daluyan ng kagalingan, ng lahat na kailangan ng mga kapatid. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin sa mundo ito. Pero, ang importante, nakatulong tayo. Nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Tayo dito ngayon at manalangin. Dito po kayo sa Bantakunahan at tayo magsama-sama. Habang tayo mag-worship muna, dito po tayo, paiko tayo para madaling muna yung camera. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Una sa lahat, let us declare that the Holy Spirit with us in praying. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Lift up your hand right now. Sabayin natin ang kanta. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Brothers and sisters, it's the time to connect ourselves to God. Let us connect ourselves, our heart and mind, directly to God. And the Holy Spirit will move in the midst of us. Hallelujah, Father God. Jesus. Salamat po, Father God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hindi tayo iiwanan ng Diyos even
sa oras na ito ng ating pananalangin, tutunghayan tayo ng Diyos. Hallelujah! Father in heaven, maraming salamat po sa araw ito. Patuloy namin kayo tinataas sa aming kalagitnaan. Patuloy namin kayo pinapupulihan. Ano mga bagay o Lord God na hindi nakalugod sa inyo, nagawa namin, Father, na kasalanan, sa isip, sa salita, at mismo ginawa namin. Patawag po, Father God. Nagpapababa po kami sa oras na ito, Lord God. Lumalapit kami sa inyo, Father God in heaven. Batid niyo po, Lord God, ang naman namin puso sa oras na ito. Ano man, Lord God, ang nagiging hadlang para kami makulit sa inyo. Pinapasaot namin yung name of Jesus. At yung Espiritu mo lang, O Lord God, right now, mag-lead sa amin through prayer. Oh, namamashita na mahal siya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father God. Lord, higit dalangin namin sa lugar nito. Nabalutan mo na banal na dugo ni Kristo, O Lord God. Puspusin mo, O Lord God, ang napakasulong na lugar nito. Ang iyong templo. Sa inyo po ito, O Lord God. Pati mo, O Lord God, ang lugar nito. At alam niyo po, O Lord God, ang nararapat sa lugar nito. Maranasan namin ang pagkilos mo, O Lord God, maramdaman namin ang presensya mo sa kalapit namin ito, O Lord God. Idinudulog namin muna ang sarili namin, Father God in heaven. Bilang mga anak mo sa oras na ito, O Lord God, dapat, O Lord God, sa pananalangin. As we declare in our prayer, O Lord God, nandoon, O Lord God, ang iyong pakikinig sa aming panalangin. Tutunghayan niyo po kami. At naniniwala kami, O Lord God, every declaration in the mouth of your people, O Lord God, papatungan niyo po ang lahat ng ito. Salamat, Father God, at naniniwala kami, O Lord God, sa oras nito, may gagawin kayo sa templo mo. May gagawin kayo, O Lord God, sa mga anak mo. Sa simula pa lamang na tinanggap namin, O Lord God, ang iyong anak na si Jesucristo bilang tagapagpagugitan, kami naniniwala na ng palataya na lahat ng kanyang magagawa ay magagawa rin ng lahat ng nananampalataya. At ipakikita mo, O Lord God, ang masigit pa ng mga bagay na makikita sa kapangyarihan ng iyong anak at sa tulong ng Espiritu, O Lord God. Tulungan po kami, O Lord God, na magawa ang lahat ng ito. Akayin mo po ang bawat isa sa aming Father God in heaven, na lahat ng kapangyarihan, O Lord God, ay makita maganap sa templo mo, O Lord God. At sa oras, O Lord God, na kami magsasalita, mamumutawid sa aming mga labi, O Lord God, na doon ang kapangyarihan mo. At maranasan ang bawat makikinig, naranasan ang bawat anak mo na mananampalataya, O Lord God, na ang pagkilos, O Lord God, ng Espiritu mo sa buhay ng bawat isa. At naniniwala kami, O Lord God, hindi lamang yung kapangyarihan, O Lord God, yung pagkakalob mo, ngayon din mismo, O Lord God, yung restore mo sa bawat mga anak mo, O Lord God, yung unconditional love, O Lord God. Sapagkat ang bawat lingkod, O Lord God, ng walang pag-ibig, Father God in heaven, ay walang kabuluhan ng lahat ng ito. Naway kami, O Lord God, sa oras na ito, palawakin mo pa ang pag-ibig na nasa puso namin. Maunawaan namin, O Lord God, ang sitwasyon, ang pinagdadaanan ng lahat ng mga anak mo. Bilang kami mga anak mo, O Lord God, ang lingkod mo, gamitin mo ang aming buhay, O Lord God, sa iyong templo. At sa oras na ito, bilang kami mananalangin, O Lord God, kami po, O Lord God, ay tumutulog sa inyo sa oras na ito para sa lahat ng mga miyembro ng Jesus Anointed One Church, O Lord God, dito sa Milan. Naway lahat ng mga anak mo, O Lord God, narito man sila, nasa tahanan, nasa trabaho, at yung mga anak mo, O Lord God, na sinabing pamilya ng JA1 nila, O Lord God. Yung anak mo po, yung makapangyarihan kamay sa oras na ito, O Lord God. Padaluin mo sa mga anak mo ito, O Lord God, ang kapangyarihan, yung pagkakalob mo sa kanila, upang lahat, O Lord God, mamutawi sa kanilang mga panalangin. Hallelujah, Lord God, nandoon ang kapangyarihan mo. At maging ang mga kamay nila, O Lord God, pag nagamit ito sa paglilingkod nila, O Lord God, patuloy mo silang sasamahan at makikita ang presensya mo na kumikilo sa buhay lahat ng mga anak mo na maglilingkod. Maraming salamat, Father God,
Lord, di lang kami ay parte ng Jesus Anointed One. Idinudulog po namin sa inyo ang aming spiritual father sa buhay ni Bishop, mga kapatid. Nasa Australia si Bishop ngayon, celebrate. Let us declare, hallelujah, para sa anniversary. Even, alam po, may pagpapray ni Bishop yung bagong church ni Pastor Zoe sa Sydney. Isama natin ito, O Lord God, hallelujah, Father God, kung paano mo na-multiply yung church mismo sa Australia. Gulit mo rin sasama ng buhay ni Pastor Zoe sa Sydney, Father God, in heaven. At naniniwala kami din sa buhay ni Bishop at ni Reverend, Father God, patuloy na sa kanilang declaration in their prayer in the new church sa Sydney. Nandun, O Lord God, hallelujah, subito right away, O Lord God, makikita yung multiplication ng member, not only yung multiplication, but yung faithful servant ang ipapadala mo, O Lord God, under Pastor Zoe sa Sydney. At salamat, O Lord God, sa mga bagong miyembro ng JL1 Sydney, O Lord God. Lord, hallelujah, naniniwala ko lahat ng mga nagagamitin doon sa lugar na yun, O Lord God. Nakaranas na, O Lord God, hallelujah, sa kapangyarihan mo. At ito ang magagamit din ng testimonya para sa mga bago pang miyembro na mapasok sa Sydney in the name of Jesus, O Lord God, hallelujah. At kayo pinigtalangin namin, O Lord God, para sa anak mo, sa buhay ni Jerry, O Lord God, our supervising pastor, O Lord God, sa Europe, Father God, kung paano mo ginagamit ang iyong anak na ito, O Lord God, sa lahat ng parte ng Europa, O Lord God. Father God in heaven, maraming salamat sa pagkat ito ay magiging daan para mas lumawa pa, O Lord God, ang iyong church dito sa Europe. And even, O Lord God, sa declaration lagi na Jerry, na magkakameron kami ng satellite, Father God, kayong manguna. Kayo po, O Lord God, ang magbigay sa amin ng revelation at naniniwala sa O Lord God, itong lugar ng hila na templo mo, pupunuin mo at pupunuin ito. At sa pag-awas dito, O Lord God, that is the time, Father God in heaven, na magkakameron kami ng isang satellite, O Lord God, na nagkakaling sa inyo. Kung paano mo dinala sa lugar dito, O Lord God, nandoon, O Lord God, na hallelujah, yung satellite na yun, na pangungunahan mo, O Lord God, sa inyo lahat magagaling lahat ito. Itatayo mo ito, O Lord God, yung satellite namin na nagaling sa inyo, na wala po, O Lord God, na kami iisipin sapagkat ipoprovide niyo po ang lahat ito na aming pangangailangan. Alam niyo po, O Lord God, ang magtayo o magkameron isang satellite na hindi basta kagustuhan namin. It is your will, O Lord God, na magkameron. At yun ay pinangahawakan namin, Father God in heaven. At Lord, isa pa sa declaration na Jerry, Father God in heaven, sa oras na ito sa aming pag-uusapan na why, Father God, hallelujah, sa inyo pa rin magaling ang lahat ng ito. Kung ikabubuti ba namin ito, kung ayos ba ito para sa amin, Father God, Lord, yung sign manggagaling sa inyo. At yung pinangahawakan namin, Father God in heaven, kung kami ay makakabili na ng templo, O Lord God, hallelujah. We declare in the name of Jesus, kayo ang ikilos, kayo ang bibigay ng lugar, at kayo po, O Lord God, ang mag-aakay sa amin papunta doon sa lugar na yun. Palikat pinangahawakan namin, pinatapakan na namin ang lugar na yun, O Lord God. Alam kong inihahanda mo na yun, O Lord God, para sa amin, na lahat ng Jesus Anointed One family, O Lord God, ay magkakameron na ng sariling church. Yung church, O Lord God, na yun, hallelujah, na magiging mabuti, O Lord God, yung may-ari nito katulad ng buhay ni Senior Kennedy, O Lord God, na sobrang napakabuti, napakabait, O Lord God, hallelujah. Patuloy, O Lord God, na dinideklara namin ito sa pangalan ni Jesus. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Hinidalangin namin kasama po ng aking mga vlogs sa oras na ito, O Lord God. Idinutulog namin itong templo mo, O Lord God, na patuloy, hallelujah, na makita ang kapangyarihan mo. Patuloy, O Lord God, hallelujah, na gamitin mo ang lahat ng mga anak mo dito, O Lord God, na pinagka-binigyan mo ng authority, O Lord God, para, O Lord God, makita ang kapangyarihan mo. Lahat ng membro, lahat na naniniwala na nanampalataya sa inyo, anak ng Kristo, gagamitin mo lahat ng mga ito, O Lord God. At ang pagkilos na kapangyarihan mo makikita tuwing linggo, O Lord God, sa araw ng aming pagpupuli sa inyo, Father God. At Lord, maging sa araw ng bukas, sa aming pastor na gagamitin mo, Father God, anointing, Father God, in heaven. Gamitin mo ang kanyang buhay sa
una pa lamang ang kanyang pagsasalita, O Lord God, kumikilos ng Espiritu mo sa kanyang buhay, at lahat na mamumutawi sa kanyang labi, maging ang kanyang kamay sa pagulat nito, O Lord God, we will receive blessing and blessing. We will receive your word, O Lord God, na siya panghahawakan namin, and even, O Lord God, sa kanyang pag-preach sa araw ng bukas, Father God, makikita namin sa lugar nito kung paano mo hatid i-focus mo sila, O Lord God, even yung mga people angels, O Lord God, isesend mo sa lugar nito sa araw ng bukas, sa buhay na naming pastor nito. Father God, patuloy mo siyang gamitin at patuloy na samahan mo ang araw ng bukas sa kanyang panalang. At Lord, sa lahat ng mga anak mo, lalo sa araw ng bukas, sa mga bagong invited, O Lord God, hallelujah. Patuloy, O Lord God, ngayon pa lamang kinakang-out namin na yung worship ka ng enemy sa buhay nila. Walang dahilan o distraction para hindi sila makarating sa araw ng bukas. Bagos ngayon pa lamang, O Lord God, lahat sila dadalhin mo ang pagkapa sa lugar na ito. At ngayon, O Lord God, sa oras ito, sa lahat ng tatayo sa araw ng bukas, sa aming opening prayer, Father God, sa thanks and opening, sa closing prayer, O Lord God, hallelujah, patuloy na kasiyang ang buhay ng mga anak mo ito, O Lord God. Samahan po sila, Father God, hallelujah, at naway patuloy mo sila magamit sa inyong templo. Lord God, sama-sama namin tinutulog ngayon ang aming worship team, Father God. Hallelujah, sa aming worship leader, sa buhay ni God, sa lahat ng back-up, O Lord God, sa musician, Father God in heaven, ngayon pa lamang, samahan mo na sila, O Lord God, ang preparation, ang paghahanda para sa araw ng bukas, O Lord God. At naniniwala kami, Father God in heaven, kikilos kayo, pag-worship para ng mga bata ito sa araw ng bukas, marami na kami minister. Marami na, O Lord God, hallelujah, ang makakalaya through their worship, O Lord God. At naniniwala kami, O Lord God, bababa ng hill sa lugar nito, O Lord God, kasama mag-worship sa inyo sa araw ng bukas, Father God in heaven. Pinaniniwalaan namin ang lahat ng ito. Father God, iidalangin namin sa oras na ito lahat ng mga may kahilingan para sa kanilang mga karamdaman. Hallelujah. Even sa Jesus United One Family. Brothers and sisters, sa oras na ito, habang ibinababa ng Diyos ang kanyang kamay at ipinapatong sa ulo na ng bawang isa sa atin. Hallelujah. Declare in your mouth, anumang pain sa ating katawan, internal and external organ, from head to foot, Father God in heaven. Right now, magmamanifest ang blood ni Jesus. Anumang pain, hallelujah, sa ating katawan, from head to foot, declare it. Hallelujah. At ang lahat ng kagalingan, lahat ng declaration nyo para sa complete healing, igagrant ni God sa oras nito. Hallelujah. Even sa mga request prayer natin, sa ating mga kids, sa buhay ni Teo, sa buhay ni Gio, sa buhay ng mga kapatid na Miranda, hallelujah, sa buhay ni Lia, Father God in heaven. Bakit niyo po ang karamdaman ng mga ito, O Lord God, sa oras na ito, we declare, ano man ang sitwasyon na meron ng mga bata ito, we believe, O Lord God, hallelujah, na ibabalik mo yung tamang kaisipan para sa kanila, ayon sa kanilang bigat. Maging, O Lord God, sa oras na ito, dalangin namin sa buhay ni Sister Karen, ituloy mo, Father God, patuloy mo siyang kasin at samahan. More confident, O Lord God, at maging yung kanyang pananampalataya, magiging O Lord God, ang kanyang kompletong kagalingan. Hallelujah. Patuloy sa oras na ito, O Lord God, hinutulog namin sa inyo, Father God in heaven, lahat ang aming mga amo. Stay in man, trabaho, impresa, opisina, Father God, batid niyo po at alam niyo kung sino yung mga amo namin. Itinutulog namin sa inyo, Father God in heaven, at patuloy niyo sila, O Lord God, bless. Hallelujah, sa lahat ng aspeto ng mga pangailangan at idagaloy sa mga anak mo na naglilingkod sa kanya. Hallelujah. I-declare natin sa oras na ito na napakaraming bagay sa church natin, yung mga faithful tithers natin. Declare natin. Father God, sa lahat ng mga anak mo na nagtatides sa inyong templo, alam namin, O Lord God, na galing ito sa kanilang mga puso. Dinideklara namin, O Lord God, kung paano nila ibinibigay yung parte nila sa lugar nito. Hallelujah, Father God in heaven. I-bless niyo po sila, O Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang pangailangan.
Alam po namin, O Lord God, na kayo ang Diyos na punong-puno, O Lord God, ng pag-ibig at napakabuti. At sa mga anak mo, O Lord God, na ibinigay yung kanilang parte, pagpalain niyo po sila, ang kanilang buong pamilya, at gagawin ito sa kanilang sambayanan. Salamat po, Father God, maging sa mga leaders ng Jesus the Little God, Father God, kung paano sila nag-commit, O Lord God, kung paano sila naglilingkod sa inyo. Lord, kahit hindi nila bigkasin ang kanilang pangailangan at prayer sa oras na ito, batid po namin, O Lord God, na alam niyo po yung kalagayan at sitwasyon nila, Father God in heaven. Lord, naniniwala kami na ipoprovide mo, dadaloy sa kanilang mga anak, kung paano sila naglilingkod sa templo. At sa oras na ito, Father God, dinideklara namin ang kompleto kagalingan para sa buhay ni John Ronel Pagluno, Father God. Lord, ang anak mo ito, O Lord God, na lumabas ng bahay sa kanyang tahanan kung saan siya man naroon, Father God in heaven. We declare yung complete healing, O Lord God. Padaluin mo ngayon yung banal na dugo ni Kristo sa buong niyang katawan, especially sa kanyang lungs. At sa pagdaloy sa lungs na ito, O Lord God, yung dugong makapangyarihan ni Kristo, big niya na ito yung tubig na nasa kanyang lungs right now in the name of Jesus. At Lord, we declare and restore upon Him yung love coming from you, O Lord God, maramdaman niya ito sa oras na ito sa kanyang katayuan. At Lord, we cast out yung anxiety na tinawag mo, yung kanyang worriness, O Lord God. Hallelujah. Yung depression, kinakast out namin ito sa buhay ni John Ronel. Pagkos, O Lord God, yung gladness, joy, ipagkakaloob niyo po sa kanya, Father God in heaven. Even the confident, Father God, ipagkaloob mo po ito sa anak mo ito. At patuloy, O Lord God, sa pagtawag ng mama niya sa kanya nandoon, mabuhayan, muling ma-encourage, lumakas ang anak mo ito, Father God in heaven. At even sa prayer namin ngayon, O Lord God, sama-sama kami, itinataas namin at idinudulog sa inyo ang buhay niyo, Father God. Hallelujah, batid niyo po, O Lord God, ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kalagayan, at naniniwala po ako, O Lord God, kikilos kayo sa buhay ni John Ronel. Father God, maraming salamat po, even sa mga personal prayer, sa family natin, sa asawa, sa anak. Father God, hallelujah, sa aman sila narito, Australia, man, Abu Dhabi, Amerika, Canada, at sa Europa, even sa Asia. Lord, lahat ng mahal namin sa buhay, yung full protection be upon them. At patuloy, O Lord God, na kasihan mo at samahan mo ang mga lingkod mo ito, O Lord God, upang ang aming prayer sa aming family, O Lord God, hallelujah, ay maranasan nila yung kapangyarihan at kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat, Father God, sa araw na ito. Patuloy namin tinunod sa inyo lahat ng gawain namin ngayong Sabado, maging sa araw ng bukas. Salamat po, O Lord God, sa buhay namin buting pastor, sa buhay ni Pastor Arnie, sa buhay ni Sister Lori, O Lord God, hallelujah. Patuloy na papalaan ng pamilyang ito, Father God, hallelujah. At patuloy din, O Lord God, na tumalo yung papapala sa kanila sa kanilang mga anak, hallelujah, Father God. At mag-isa inyo po, O Lord God, itinutulo po ang mag-ina mo, hallelujah, nawalay dumating naman ng knowledge na, I declare in the name of Jesus. At maging sa buhay ni Jericho, Father God, maging maayos sa kanyang trabaho, mga kasama niya sa Abu Dhabi. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa araw nito, Father God. Salamat sa buhay na magiging kasama namin sa pamilya ni Chay, sa April, sa Amanda, si Alicia, si Brother Richard. Salamat sa buhay ni Sister Tester, Emily, si Brother Eric, Father God, si Brother Paul, si Ricky, si Ray, si Nicole, si John. Hallelujah, salamat sa buhay ni Alay, sa buhay ni Gab, ni CJ, sa buhay ni Sirene, ni Brother namin Sister Jazz, sa buhay ni Jerickson, sa buhay ni Sister Jenna at ni Nanay Marit, Father God. Lahat ng mga anak mo, Lord God, na ang lugar, ang gawain nito, Lord God. Sa oras nito, Lord God, dinideclare ko sa buhay nila, ang patuloy na pagpapala ay dumaloy sa kanila, kasama, O Lord God, sa sambayan nila. At sa oras nito, Father God, simbolasyon ng dalawang mga Father God, patuloy na pag-ibig ipagkaloob niyo po sa amin, at patuloy na pagpapala, padaluhin niyo po sa amin sa mga Jesus, at ang pag-ipisan na sa ating Espiritu sa buhay ng bawat isa, O Lord God, ay hindi kami limisanan, pagpus kami sasamahan.
Maraming pong salamat, Father God, and to you alone. The highest praise. Thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen po.